ng 10 hakbang. Sa halip, pabalikin ang anino ng 10 hakbang. Si Isaias na propeta ay nanalangin sa Panginoon at kanyang pinabalik ang anino ng 10 hakbang na nakababa na sa orasang araw ni Ahaz. Okay. Alright. Sige, thank you, Yana. So, I'm so sorry, no, kasi hindi pala marinig yung audio natin kanina. So, inaayos ko habang nagbabasa si Yana. Okay po, so yun po yung nangyari kay King Hezekias and very timing, no? Yung binabasa natin ngayon is about po sa mga nagkakasakit or about sa may sakit. So, dito po si King Hezekias, nagkasakit po siya. Okay? So, nagkasakit si King Hezekias at siya po'y nanalangin sa Panginoon. By the way, kailan po ito nangyari? So, ito po ay nangyari bago pa man po atakihin ng Assyria yung Judah. Di ba kung matatandaan nyo po na pag-aralan po natin sa mga nakaraang mga chapters ng ating binasa, di ba aatakihin ng Assyria yung Judah. Okay? So ito po ay nangyari bago pa man po iyon mangyari. Okay? Pero na atin pong na pag-aralan na hindi po natuloy dahil nga niligtas sila ng Panginoon. Okay? Natandaan niyo po 'yon. So nagkasakit po si King Hezekias, no? And tingnan niyo po yung sinabi sa pamagitan ni Propeta Isaias. So sabi po dito, ganito ang sabi ng Panginoon. Ayusin mo ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay na, hindi ka na mabubuhay. So makita natin dito na pinapahanda na yung last will and testament. Parang gano'n, no? Kasi mamamatay ka na, ayusin mo na sino na yung papalit, sino yung mamamahala sa ganito, ganyan. So, makikita natin dito na parang final na, no? Final na ang buhay ni King Hezekias at mamamatay na siya. Now, tingnan po natin, sabi dito sa verse 2, nang magkagayoy, iniharap ni Hezekias ang kanyang mukha sa dingding at nanalangin sa Panginoon na sinasabi. So, nanalangin po si Hezekias. And again, ito dapat ang maging normal po sa lahat na sa atin. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Pero, let me correct each one na hindi po tayo mananalangin dahil may nararamdaman tayo. Hindi lang po tayo mananalangin dahil nagkakasakit tayo. Hindi lang po tayo mananalangin dahil naghihirap na tayo. Okay? Tandaan po natin, bawat isa sa atin, na ang isang tunay na Kristiyano, hindi po ganoon ang pag-iisip. Hindi po ganoon ang pamumuhay. Na mananalangin ka lang ng sobra dahil nagkakasakit ka na. Mananalangin ka lang ng sobra dahil may problema na dumating sa buhay ninyo. So tanong ko nga po sa bawat isa, nananalangin po ba tayo? Or nanalangin lang tayo nung nakaranas na tayo ng sakit? Ano po yung ginagawa natin nung tayo po ay okay? Ano po yung ginagawa natin nung wala po tayong nararamdaman? Ano po yung ginagawa natin nung time na sagana tayo? 'Di ba? Have you prayed? Kaya minsan, maybe pinapaintulutan ng Panginoon na tayo magkaroon ng mga sakit or magkaroon ng problema sa buhay to remind us kung kanino ba talaga tayo nagtitiwala. Kasi alam niyo po bang ang hindi pananalangin ay pagpapakita ng pagtitiwala sa sarili. Okay? Ang hindi pananalangin, pagtitiwala po yan sa sarili. Okay? At ang pananalangin kapag may kailangan lang, ano tawag doon? Hindi ko po alam ang tawag doon, pero maybe abusado or nagtitake advantage lang. Pero kung ganun po ang pagtingin natin sa Panginoon na siya ay ating lalapitan kapag tuwing tayo po ay may sakit o may karamdaman or may pighati or may problema sa buhay, well, mali po yan na pag-iisip, mga kapatid. We must pray to God always. No? Yun ang kulang po tayo pananalangin. 'Di ba? Kaya nga po nagsagawa na tayo ng night of psalms, hymns, and prayers para po maturuan ng bawat isa
paano manalangin, anong idadalangin, at reminder na dapat tayo manalangin po. Sino po dito nakapag-pray? Yung hindi pray na normal na pinagpe-pray po natin lagi na, Lord, salamat sa pagkain. Yung pray talaga na as if you are talking to God. Yung prayer na nakikipag-usap ka sa Panginoon. Sino? Di ba? And ito ay kasalanan kapag hindi natin ginagawa ang mga bagay na dapat gawin. No? Yes, ina-emphasize po natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos, pero wag po nating kaligtaan na tulad ng isang barya na merong ulo at paa, iisa lang yan, barya lang yan. Ganon din po ang pag-aaral at pananalangin. They go both ways, no? Magkasama po yan. Wag po tayong magmalaki sa Diyos na okay, nag-aaral ako ng salita pero we are not praying to God. So kailangan talaga natin matuto paano manalangin. Kailangan natin yung talaga pananalangin talagang tunay sa Panginoon. Now let's take a look paano po nagpray si King Hezekias. Maybe maso-surprise kayo mamaya. Ito po verse 3. Alalahanin mo ngayon. Ito po ay panalangin ni King Hezekias. Alalahanin mo ngayon, O Panginoon, idinadalangin ko sa iyo kung paanong ako'y lumakad sa harapan mo sa katapatan at ng buong puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekias ay umiyak ng mapait. Okay. Tanong ko po sa inyo, ano po yung masasabi niyo po sa panalangin ni King Hezekias? Is it good or not good? Sa mga nagbasa po ng 2 Kings chapter 20, ano po yung maano nyo sa panalangin po ni Hezekias? Is it good or not? Ito, reminder po sa bawat isa, hindi lahat ng panalangin ay tama. Hindi ibig sabihin na nanalangin ka, tama yun. Okay? We have to learn, kailangan natin matuto kung ano ang tamang panalangin. Paano ang tamang panalangin? Okay, ano lang po to? For discussion's sake, ano po masasabi niyo po sa panalangin ni King Hezekias? Sino yan? Oh, Dad. Sige, Dad. Ano pong masasabi mo, Dad? Tingin ko dito sa panalangin niya, parang hindi naman dapat sabihin yung ganun. Kasi alam naman ng Diyos kung ano yung ginawa mo. Diba? Parang inaano niya na kumbaga hindi dapat eh. Kumbaga, ang dapat i-pray niya, Lord, ano mo sa buhay ko, ganun na lang, di ba? Sa kanya, parang pinapamukha niya pa. Parang inaano niya, parang yun lang. Siguro nakuha mo yung point ko. Anong pinapamukha, Dad? Hindi, ibig sabihin, parang hindi naman kailangan sabihin pa na gano'n na lumakad, alalahanin mo na lumakad ako sa, di ba? Yan lang. Parang ibig mo bang sabihin, Dad, yung parang siya, yung parang pangingwenta or parang hindi pangingwenta, I mean yung parang sinasabi niya na may nagawa akong mabuti or gumawa ako ng mabuti, so dapat i-extend mo yung buhay ko. Parang ganun ba? Yung dating? Parang ganun yung dating, Dad? Tama? Okay. Tama ba yung term ko yan na yung parang siyang conditional? Ay parang may condition. Ay tama? Yung parang conditional. Nagbigay siya ng condition, no? Na since ako'y sumunod sa iyo, grant mo yung request ko na mabuhay muli. Parang ganon. No? Parang ganon ba? Okay. So sige, sa iba po, ano po yung mapapansin nyo sa panalangin?
So yun po yung nakita nila, ma'am, dad. I think nag-a-agree, pareho sila ng pagkakaano, no? So sa iba naman, yan si Lola. Salamat ako sa kanya sa maghapon at pagising ko sa umaga. Nagpasalamat din ako sa kanya. Tumingi ako ng gabay lang sa panalangin. Pagkagising ko at saka bago ako matulog. Nanalangin talaga ako sa kanya. Okay, so yung panalangin na paghingi talaga ng gabay, yun ay napaka-importante po talaga, no? Kaya po nag-aaral talaga tayo ng salita kasi dun po talaga ipapahayag sa atin yung gabay ng Panginoon, no? So yun, magandang panalangin yun, yung paghingi ng gabay, at yun talaga dapat natin laging itanong at hingin sa ating Panginoon. So salamat, Lola Lita, no? Sige po. Ay, okay na? Okay na? Okay, sige po. Alright, so ang masasabi ko lang din naman po dito sa verse 3, yun din po yung nakita ko, yung ang panalangin po ni King Hezekias ay tungkol sa kanyang sarili, na para bang yung mga ginawa niya nung mga nangyari nung nakaraan ay galing sa kanya, at parang mapapakita doon na, Lord, pagalingin mo ko kasi hindi naman ako naging masama. Parang ganun ba? No? Dahil gumawa ako ng mabuti, sana ipakinggan mo ko. Hindi naman ako gumawa. Kumbaga, indirectly, parang ganun po yung makikita natin sa panalangin. Pero again, titingnan natin kung yun ba talaga ang nasa konteksto. So yun lang nakikita natin, pero yun ba ang konteksto? Makikita natin yan mamaya. Kung nagiging makasarili ba si Hezekias sa panalangin niya. So tingnan po natin. Patuloy tayo. Verse 4. At bago nakalabas si Isaias sa gitnang bulwagan, dumating ang salita ng Panginoon sa kanya na sinasabi, bumalik ka at sabihin mo kay Hezekias na pinuno ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ni David na iyong pininuno, narinig ko ang iyong panalangin. Nakita ko ang iyong mga luha. Pagagalangin kita. Sa ikatlong araw ay aakyat ka sa bahay ng Panginoon. Okay. So, first na ma-observe po natin sa verse 5 is binigyan ng pabor ng Panginoon si King Hezekias. At kung titingnan po natin dyan, kumbaga, dininig ng Panginoon ang panalangin ni King Hezekias. So, kung babalik tayo sa verse 4, ibig sabihin ba nun, okay yung panalangin ni Hezekias? Yun yung tanong. Balik, no? Yun ba ay okay or hindi? Pero sa verse 5, makikita natin na binigyan or pinagkalooban ng Panginoon si Hezekias ng kagalingan. Okay? Sabi nga ng Panginoon, pagagalingin kita. Pero again, wag muna tayong mag-conclude, no? Nandun pa rin yung tanong kung okay ba yung panalangin ni King Hezekias. Tingnan pa natin. Magbasa pa tayo. Verse 6. Dadagdagan ko ng 15 taon, 15 years, no? Di ba mamamatay na si Hezekias pero binigyan pa siya ng 15 years. Ililigtas ko ikaw at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Hindi lang siya pinagaling, but dito sinabi ng Panginoon, ililigtas sila sa Assyria. At aking ipagtatanggol ang lungsod na ito. Okay? Now, dito binanggit yung dahilan. Ito yung hint ko po sa lahat. Yung dahilan. Kung bakit po niya bibigyan ng 15 taon si Hezekias, bakit po niya papagalingin si Hezekias, bakit niya ililigtas ang Juda mula sa kamay ng mga Assyria, ito po ang dahilan. Alang-alang sa akin at sa aking lingkod na si David. Okay? Dininig po ng Panginoon yung panalangin ni Hezekias, hindi po dahil sa panalangin ni Hezekias, but dahil po sa kalooban ng Diyos na alang-alang sa kanya at sa kanyang lingkod na si David.
Ibig sabihin po, dito natin makikita mga kapatid, no? Na again, ang panalangin talaga is ginagamit ng Panginoon upang gawin niya ang kanyang kalooban. Actually, pag nagbasa pa tayo patuloy, marirealize natin bakit 15 years. Bakit nabuhay pa si Hezekias? Mamaya, makikita niyo yan mamaya. Take note of that, no? Kasi may dahilan. May dahilan ng Panginoon. Hindi lang dahil dininig niya si Hezekias, but God has His own purpose. May kalooban ng Diyos bakit niya yun po ibinigay. Okay? Pero again, ang tanong pa rin, tama ba yung panalangin ni Hezekias? Nandun pa rin po yung tanong. Hindi pa nasasagot. Verse 7. At sinabi ni Isaias, magdala kayo ng binilong igos at itapal ito sa bukol upang siya'y gumaling. So makita natin dito, pagagalingin ng Panginoon si Hezekias, pero gumamit ng gamot. Yung mga gamot sa time na yon, no? So again, siguro reminder to sa bawat isa, may doktor man, may gamot man, pero ang kagalingan ay galing sa Diyos. Okay? Etong verse 7 is a good verse to show to us na hindi kasi ito ini automatic no ng Panginoon na magaling na si Hezekias, but parang gumamit pa siya ng mga yung pamamaraan ng pagpapagaling sa time na ito. Yung ano po to, no, binilong igos, so tinapal sa bukol, so parang ganun po, no? And verse 8, sinabi ni Hezekias kay Isaias, ito na, this will give you a hint kung kumusta talaga ang puso ni Hezekias sa kanyang panalangin kanina. Verse 8, sinabi ni Hezekias kay Isaias, anong magiging tanda na ako'y pagagalingin ng Panginoon? At ako'y aakyat sa bahay ng Panginoon sa ikatlong araw. Okay, pakita ko po sa inyo mga kapatid. Verse 5. Ano pong sabi ng Panginoon sa verse 5? Narinig ko ang iyong panalangin, nakita ko ang iyong mga luha, pagagalingin kita, sa ikatlong araw ay aakyat ka sa bahay ng aking Panginoon. Pero tingnan niyo po yung sabi ni Isaiah sa verse 8. Ano ang magiging tanda? Na ako'y pagagalingin ng Panginoon at ako'y aakyat sa bahay ng Panginoon sa ikatlong araw. Kapag po ba sinabihan ka ng Panginoon pagagalingin kita, do we still need a sign? Kailangan pa ba ng senyales? I think hindi na. Tama? You trust the Lord na pagagalingin ka ng Panginoon. And you obey the Lord na aakyat ka sa ikatlong araw. Pero dito makita nyo po, no, na yung pag-ano, no, yung makita natin dito yung parang hindi sure si Hezekias. Kaya humingi siya ng senyales. Hihingi lang naman tayo ng senyales para maging sure ang isang bagay. Tama po ba? Okay? So tingnan niyo po ang nangyari. Verse 9. So sinabi ni Isaias, ito ang tanda sa iyo mula sa Panginoon. Nagagawin ng Panginoon ang bagay na kanyang ipinangako. Tapos may tanong, susulong ba ang anino ng 10 hakbang o babalik ng 10 hakbang? So by the way, para po madali tayo, no, ito pong binabanggit dito na anino 10 hakbang, babalik ng 10 hakbang. Ito po yung orasan nila dati. Ganito po nila binabasa ang orasan, ang oras dati, sa pamamagitan ng anino. Okay? Naiintindihan niyo po, wala pa pong clock dati. Ang ano lang nila, yung device na nakaganon, tapos base sa anino, doon makikita kung anong oras na. So sabi ni Isaias kay Hezekias, susulong ba ang anino ng 10 hakbang o babalik ng 10 hakbang? So syempre, ang normal na takbo ng anino is pasulong. Tumatakbo ang oras pasulong siya. Pero sabi ni Hezekias, sa verse 10, isang madaling bagay sa anino na pasulungin. Tama, di ba? Sa halip, pabalikin ang anino sa 10 hakbang. Ibig sabihin, pabalikin yung oras. So that is a very impossible thing to happen.
hindi na babalik ang oras, di ba? So yun po yung hiningi na senyales ni Hezekias na tunay ngang siya'y gagaling. And verse 11, si Isaiah sa propeta ay nanalangin sa Panginoon at kanyang pinabalik ang anino ng 10 hakbang na nakababa na sa orasang araw ni Ahaz. So ano po nangyari? Bumalik po ang oras ng 10 hakbang. So maybe 10 hours. Okay? So nangyari. Ibig sabihin, totoo nga napapagalingin ng Panginoon si Hezekias. Okay? Naintindihan niyo po? Okay, now, ang tanong, okay ba yung panalangin ni Hezekias? Di para natin nasasagot kung okay po ba. Okay, kumusta ba talagang puso ni Hezekias? Nagmamalaki ba siya? So, hindi pa natin masagot. Pero one thing is for sure, pinaintulutan ng Panginoon na siya'y pagalingin at bigyan ng 15 years. Kasi nga, masasagot yan, verse 12. Patuloy tayo, verse 12. Ako na po magbabasa. Tingnan niyo po dito ang mangyayari, okay? Nang panahong iyon, si Merodach Baladan, na anak ni Baladan, na hari ng Babylonia. Ito na po yung Babylonia. Babylonia is bansa. By the way, nang time na to, yung Assyria po yung malakas, yung Babylonia, palakas pa lang po siya. Okay? Palakas pa lang yung Babylonia. So, yung hari ng Babylonia ay nagpadala ng mga sugo na may mga sulat at kaloob kay Hezekias, sulat at gift. Sapagkat kanyang nabalitaan na si Hezekias ay nagkasakit. And verse 13, sila'y tinanggap ni Hezekias at pinakita sa kanila ang lahat ng kayamanan ng kanyang bahay. By the way, naka-recover na po si Hezekias nung time na pumunta po yung hari ng Babylonia. Naka-recover na, pinagaling na. Okay? So, pinakita niya lahat, pilak, ginto, mga pabango, mamahaling langis, kanyang taguan ng mga sandata, at lahat ng matatagpuan sa kanyang bodega. Walang anuman sa kanyang bahay o sa kanyang masasakupan na hindi pinakita sa kanila ni Hezekias. In short, pinakita niya lahat. Kapatid, kapag pinapakita mo yung bagong phone mo sa social media, sa My Day mo, anong ibig sabihin nun? Ikaw po ay Si Yana, gusto ko sagutin ni Yana. Ikaw ay Ano po yun? Kapag pinapakita mo yung mga bagong iPhone 15 sa My Day, sa social media, ano nga pinapakita nun? Nagfe-flex or nagmamalaki. Tama? Nagmamalaki. So dito natin makikita yung estado ng puso ni King Hezekias. Nakita niyo po yung estado ng puso ni Hezekias, siya po ay nagmalaki. Okay? Nagmalaki po si Hezekias. Pagkatapos siyang palakasin, pagkatapos siyang pagalingin ng Panginoon. 'Di ba? Nakita niyo po 'yon? Mamamatay na siya eh. Wala na deadline na due date niya na Judith. No? Pero pinagaling siya, pero nagmalaki siya sa hari ng Babylonia. And by the way, I remember nung inaral ko po yung sa 2 Chronicles, kasi meron tong parallel chapter sa 2 Chronicles. Teka lang po tingnan ko po yung sa 2 Chronicles. Ito po kasi yung pagkasabi sa Chronicles eh. Teka lang po. Okay. Okay, pakita ko po, babasahin po natin yung 2 Chronicles. This will confirm. Ito po ang magkukumpirma kung ano talaga estado ng puso ni Hezekias. 2 Chronicles chapter 32 verse 25. And 26. Pakibasa, Ate Yana. Sige. Ngunit si Hezekias ay hindi tumugon ayon sa kabutihang ginawa sa kanya.
sapagkat ang kanyang puso ay naging palalo. Kaya't ang puot ay dumating sa kanya sa Juda at sa Jerusalem. Subalit, nagpakababa si Hezekias dahil sa pagmamataas ng kanyang puso. Siya at ang mga mamamayan sa Jerusalem, kaya't ang puot ng Panginoon ay hindi dumating sa kanila sa mga araw ni Hezekias. Okay. So, again, ano po yung estado ng puso ni Hezekias? Siya po ay nagpalalo, no? Naging ano talaga, naging proud din po si Hezekias. Although nagrepent po siya, okay? Nagpakababa siya, no, dahil sa kanyang pagmamataas ng kanyang puso. Kasi alam niyo po ba yung binasa ni Ate Yana? Ito po yung pagkatapos siya pagalingin ng Panginoon. Verse 24, no? Nang sa mga araw na iyon ay nagkasakit si Hezekias at malapit nang mamatay, siya ay nanalangin sa Panginoon at kanyang sinagot siya at binigyan ng isang tanda. So pinagaling na ng Panginoon, pero pagkatapos po nun, si Hezekias ay hindi tumugon ayon sa kabutihang ginawa sa kanya ng Panginoon, sapagkat ang kanyang puso ay naging proud, naging palalo po si Hezekias. So, pero nagpakumbaba siya, no? Pero ano yung pagpapakita? Ano yung nagpakita na siya po yung naging palalo? Yun po yung binasa natin, no? Yung pinakita niya lahat sa hari ng Babylonia. Kumbaga yung verse 26, pinakita lang sa atin na sa huli, nagrepent naman si pero naging ano talaga siya, naging palalo po talaga siya. Okay? So babalik tayo sa 2 Kings. Balik tayo sa 2 Kings 20. Anong verse na tayo? 12? Okay. Balik tayo dito. So, pinakita niya lahat, no? And then, ito po yung naging resulta. Dahil pinakita niya, naging mayabang nga po si Hezekias. Na magkagayoy pumaroon si Isaiah kay Haring Hezekias at sinabi sa kanya, anong sinabi ng mga lalaking ito? Yung mga taga-Babylonia po, no? At saan sila galing sa pagtungo sa iyo? At sinabi ni Hezekias, sila'y galing malayong lupain, sa malayong lupain mula sa Babylonia. Okay? Nakakarinig pa po ba tayo? Okay? Verse 15, kanyang sinabi, anong nakita nila? Tinanong ni Isaias, no? Ano nakita nila sa iyong bahay? At sumagot si Hezekias, kanilang nakita ang lahat ng nasa aking bahay. Walang anumang bagay na nasa aking mga bodega ang hindi ko pinakita sa kanila. Again, pagmamalaki nga po ang ginawa ni Hezekias. And verse 16, at sinabi ni Isaias kay Hezekias, puro ayas-ayas, no? Pakinggan mo ang salita ng Panginoon. So ito po yung resulta ng pagmamalaki ni Hezekias. At ito po yung nabanggit doon sa binasa natin kanina sa 2 Chronicles, na dahil sa kanyang pagmamalaki, pinarusahan ng Panginoon, di ba? Pero nagrepent po si Hezekias. Pero mamaya nyo makita yung resulta ng pagrepent niya. Mababasa natin yon. Verse 17, ang mga araw ay dumarating na ang lahat, ang mga araw ay dumarating na ang lahat na nasa iyong bahay at ang inimbak ng iyong mga ninuno hanggang sa araw na ito ay tatangayin na patungo sa Babylonia. Walang may iwan, sabi ng Panginoon. So ano po mangyayari? Dahil sa pagmamalaki ni Hezekias, ang resulta po nun, maano po sila masasako po ng Babylonia at sila po ay bibihagin po doon sa Babylonia. So doon na po mangyayari yung Daniel, Yana, yung pinag-aralan natin sa core leader. Ito na po yun. And 18, at ilan sa iyong mga anak na lalaki na mula sa iyo na ipapanganak ay kukunin at sila'y magiging mga yuniko sa bahay ng hari ng Babylonia. Ito sila, Yana, yung sila Daniel. Siren, ito yon. Ito yon, Sai. Bago mangyari yung pinag-aralan natin sa Daniel, ito yon. Ito sila yon. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Okay? And take note pala, no? At ilan sa iyong mga anak na lalaki na mula sa iyo na ipapanganak ay kukunin. Okay? So, future tense siya, di ba? And verse 19, nang magkagayoy, tingnan niyo po yung sinabi ni Hezekias. Tingnan niyo po yung response ni Hezekias.
Mabuti ang salita ng Panginoon na yung sinabi. Di ba? Sasakupin na sila, bibihagi na sila, pati mga anak niya, no, magiging bihag, magiging alipin. Pero ano pong sabi ni Ezekias? That's very good. Di ba? Sabi ni Ezekias, that's good. Mabuti ang salita ng Panginoon na yung sinabi. Bakit kaya? Ito yung dahilan. Sapagkat kanyang inakala. Dahil nga, ito yung pag-iisip ni Ezekias, bakit hindi kung magkakaroon naman ng kapayapaan at kapanatagan sa aking mga araw? So you see the selfishness. Nakikita niyo po yung pagiging makasarili ni Ezekias. So, okay daw yon kasi sa panahon niya, walang mangyayari. Peaceful. Hindi ako maghihirap. Parang ganun po, di ba? Naintindihan niyo po? Sabi ni Ezekias, bakit hindi? Kung magkakaroon naman ng kapayapaan sa kapanatagan sa aking mga araw. He only thinks of himself. Dito niyo po nakita yung kabuuan ng puso ngayon ni Hezekias. By the way, nagrepent naman po si Hezekias. Di ba nga sa 2 Chronicles, nagrepent naman siya. Ito yung time na hindi pa siya nagrepent. Ito pa yung time na mayabang si Hezekias. Pero po si Hezekias ay nagpakababa naman sa pagmamatas. Na-recognize naman niya na, naging pala ako, naging mapagmataas ako. So ang sagot sa tanong kanina, yung prayer po ni Hezekias, makasarili po yun. Okay? Dala po yun kaya nga 'di ba sabi niya, it's all about himself eh. Lord, tandaan mo, faithful ako. 'Di ba? Mga kapatid, yun po yung maling panalangin. Huwag niyo pong ipangangalandakan sa Panginoon yung mga ginagawa niyong mabuti. Huwag niyo sasabihin, Lord, nagsisimba naman ako Lord, nag-attend ako ng Bible study. Lord, sumusunod ako sa iyo. Bakit ganito nangyayari sa akin? Kaya kung ganun po ang pag-iisip natin, maling-mali po yan. Pagmamalaki po yun. Wala po tayong pagmamalaki sa Panginoon. Sabi nga ni Daddy kanina, dapat ang panalangin, Lord, kung ano mang loobin mo, yun po ang mangyari. Ganun dapat. Hindi tayo dapat mag-demand na, Lord, tagalingin mo ako ngayon. Kasi sumusunod ako sa iyo, mabait ako. Di ba? Yun po yung maling panalangin. In verse 20, ang iba pa sa mga gawa ni Ezekias at ang lahat niyang kapangyarihan at kung paano niya ginawang tipunan ng tubig at ang padaluyan at nagdala ng tubig sa lungsod, hindi ba't nakasulat ang mga iyon sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Juda? Natulog si Ezekias na kasama ang kanyang mga ninuno at si Manases na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. So, yun po yung pagtatapos natin sa pag-aaral natin sa paghahari ni King Hezekias. Again, mga kapatid, King Hezekias was a righteous king. Okay? He is also a righteous king. Yes, naging po siya, nagmalaki po siya, pero siya po'y nagpakababa naman. Naman siya, nagrepent din naman po siya. Okay? Pero again, mga kapatid, yung dininig ng Panginoon ng kanyang iyak, okay? Ang kanyang pag-iyak, dahil po, may purpose ang God doon. At ano po ang purpose niya? Alam niyo po ano yung purpose ng Panginoon? Bakit niya po pinabinuhay pa si Ezekias? Alam niyo po bakit? Kasi kailangan ng Israel na bihagin ng Babylonia. Kailangan yun mangyari para magpatuloy, sabi niya nga, alang-alang sa akin at sa pangako ko kay David. Yun po yung purpose. Kailangan mangyari yung nangyari na sila'y binihag sa Babylonia kasi yan rin po ang magiging daan. Take note mga kapatid, yun rin po ang magiging daan upang dumating ang ating tagapagligtas. Kaya nga sabi ng Panginoon, alang-alang sa akin at sa aking pangako sa aking anak na si David, lingkod na si David. Naintindihan niyo po yung kapatid? That's the purpose. So whenever we pray, it's all because of the purpose and the sovereign will of God. Kaya nga napakaganda na basahin natin talaga ang story ng salita ng Panginoon. Kasi doon natin maintindihan, kaya pala
binihag sila, kaya pala sila natalo sa ganitong bansa, kaya pala sila binihag dun sa ano. Naintindihan niyo po yun? Lahat pong iyon. Lahat pong iyon. They are woven. Hindi ko lang po alam sa Tagalog yon, pero nakaayos po yun lahat ng mga pangyayaring iyon into one point. Lahat po nang nangyari. Iisa lang ang patunguhan nun. Ano yon? That the Christ Savior will come. Yun po yun. For the glory of God. Naintindihan po natin? So, ayun lang po. Natapos na natin si King Hezekiah. So, praise God for His word. Praise God sa lahat ng plano niya. And it's the same thing sa buhay natin, mga kapatid. Lahat na nangyayari po sa atin, kahit yung sakit natin, kahit yung problema natin, kahit yung kasaganahan natin, lahat ng bagay, lahat po iyon, nakaayon po iyon sa soberanya, sa kalooban ng Panginoon. Para saan po? Para sa kanyang kaluwalhatian. At doon, salamat sa kanya dahil tayo ay naligtas. Baka may masasabi po kayo or may share. Kung wala na po, magko-closing na po tayo. Okay? Sige, bukas po ulit, magpatuloy tayo, no? So, salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, ikaw nga ay ang siyang may akda ng lahat. Nung simula pa man, nung bago mo man po likhain ang lahat ng nalikha. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mong pinapakita at pinapaintindi sa bawat isa na ang lahat ng ito ay ayon lamang sa iyong kalooban. Lord, sa mga pinagdaanan ng mga hari at ng mga tao na binabasa at pinag-aaralan namin ngayon, lahat ng iyon ay paghahanda lamang sa iyong pagliligtas, sa pagpapakita ng iyong kaluwalhatian sa bawat isa. At maraming salamat, Panginoon, dahil kami po'y pinagkalooban mo sa pamagitan ng iyong pag-ibig, ng iyong habag, na maging parte ng iyong kaharian. Maraming salamat, Lord, sa kaloob mo na kaligtasan sa pamagitan ng dugo ni Jesucristo at ng kanyang pagkabuhay, na kami din ay mabubuhay sa pagdating ng araw ng iyong pagbabalik. Maraming salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu na siyang patuloy na nagtuturo sa bawat isa upang gawin ang iyong kalooban. Maraming salamat at lahat ng ito ay para sa iyong kaluwalhatian. Purihin ka, O Diyos. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po at see you po bukas ulit. God bless. Bye-bye.